Hi guys, good afternoon. Kukunin ko yung bata para painumin ko ng formula kasi yung, alam mo na, hindi tayo na-bless ng ng gatas. So, pakainin ko na lang siya. Ayan. Okay. Hi baby! Hi sweetheart! Okay, you're going to finish your formula. Okay, baby, you tired eh? Ooh! Tumatay ang bebe. Mwah! Ayan, pakainin ko siya. Ayan. Ayan. Marami akong laundry. Anuhan ko yung tawag dyan. Ayan, magfo-fold pa ako. Dami kong nilabhan na laundry. Ayan. Yung mga na yan, puro bigay. Mga damit niya to. Puro bigay. Mga bigay lahat yan. Ayan. Ano po na lang. Ayan ako nakikita niyo. Ayan. Padede muna ako. Hey, okay. Tulog yata siya. Ilang hours din na ilang hours na late na gumising. Kailangan pakainin. So, yun. Tapos magpo-fold pa ako. Anyway, nga pala, nung na-check ko yung, yung channel ko, tawag dyan na, merong sabi doon na na-meet ko daw yung 4,000 na public watch hours. Of course, syempre, kahit yung subscriber na 1,000 na-meet ko rin. Tapos, ang sabi doon, apply. So, as of today, nag-try ako mag-apply. So far, nag-apply ako ng step 1. Tapos sa Google AdSense. Tapos ang sabi doon, in progress. So hindi ako in progress. So, hindi ako maka-apply sa third step. Kasi under review yata. Pero doon sa phone ko, may makita kang $sign. So, I think yung sa phone, advance kaysa sa laptop. Pero, syempre, yung masunod yung nasa laptop, hindi sa phone. So, yun, antay ko muna, like, for a few hours siguro. Kasi ang sabi ng iba, hindi daw pare-pareho eh. Pero usually, in a few hours, kasi yung kaibigan ko, kung saan ako nagtanong, at saan ako nagpaturo din, sabi niya, in a few hours daw sa kanya. So, I'm going to check it later kung anong progress doon sa laptop. Sa ngayon, sabi doon in progress. So, wala pa akong magawa sa ngayon. So, I just let it go. And, of course, hindi naman ako kampante dahil syempre hindi ko pa alam kasi i-review pa yan. Hopefully, walang abelya. O dili kaya walang problema sa pag-review ni Lolo sa akin. So, yun ang update ko ngayon about sa anong tawag dyan? Sa requirements ni Lolo. At least so far, na-meet ko yung public watch hours. And I really thank you kay Ate Genevieve sa Buhay Italia channel. Jen and Family channel. Yung yung sa reaction noon about sa nagreklamo ng 2,000 na ayuda dito. Ako ng reaction kaya inabot din ng 34,000 views. Kaya doon ako like kumuha ng parang medyo nag-viral konti. Kumuha ako ng how many public watch hours ang nakuha ko doon. Parang 1,000
1,100 yata, approximately. Yun yung parang nagpaangat sa public watch hours ko. Kasi otherwise, baka abutin pa ako ng 3 months bago ko ma-meet yung yung 4,000 watch hours na yan. Kasi hindi basta-basta yung kukuha ng 4,000 watch hours na yan. Talagang kailangan ng tiyaga, kailangan ng oras, lahat-lahat na gagawin mo. Salamat sa lahat ng Tapos salamat sa lahat sa mga tumulong doon sa, alam niyo kung sino kayo, sa GC na inano ni Geraldine Ramirez. Nag-join din ako doon, kaya tapos yung sa ibang ibang LS dyan, si Ricky at saka si Ricky and Marichu Bilags. Yun, doon naman kumuha ako ng maraming subscriber doon dahil sa tulong niya. Tapos of course sa sa pagtutulong-tulong din sa watch hours doon sa GC na yan, na inano ng mga small YouTubers din, na kumbaga tulong-tulungan ba. Tulong-tulong ba sa pagsulong. Tapos si si Papa Shag, na laging alam mo na, laging supportive. Tapos yung sa grupo doon, ang dami na, hindi ko na yung mga pangalan nila, sino ba yung mga doon, pero alam niyo kung sino kayo dyan sa GC na yan. Hindi ko na maisa-isa Kailangan ko ng papel, sulat lahat yung pangalan nyo. Pero alam nyo kung sino kayo. Kasi pero alam nyo ko na lang, isulat ko muna, tapos magpasalamat ulit ako sa inyo. Sa ngayon, hindi pa naman yung channel ko, kaso parang alam mo na, nagbabasakali lang. Siyempre, nagpapasalamat din dahil hindi din, at least na-meet ko yung yung 4,000 watch hours, yun ang mahalaga, di ba? Kasi kaya ang hirap nun. Nakuha. Pasensya na, nagpapadede ako, pero tulog pala yung papadedehin ko. Eto, mag-full sana ako, umiiyak, akala ko gutom. Yun pala, natulog ulit, ayaw niya yung battle, so mamaya ulit pag-gising niya. Okay, so yun lang ang update ko sa ngayon. Tapos of course, si baby na dapat hindi pa siya lumabas, dapat nung dapat sa June kailan dapat ni-schedule ng ubigay ni doktor ko ng June 20, na dapat yung schedule niya na i-induce ako sa June 20. Kaso nga lang napaaga dahil nga sa preeclampsia. Yung sa high blood pressure sobrang tawag dyan, sobrang tumaas. Inabot kasi usually dito sa Canada, pag buntis ang isang mother ay ang dami ng appointment. Tapos madaming appointment pero libre yan, kasi nga dito maganda yung insurance ng Canada dahil libre lahat, hospitalization, check-ups, mga tipo na ganun. Kung siguro wala kang yung bayaran mo ng prescription, pero kung maganda naman yung trabaho mo, konti lang bayaran mo, $3 ganun sa mga prescription. Except sa mga vitamins and others, dahil hindi yata covered ng yun, or depende siguro din ng insurance. Ilang din yung ultrasound niya, dahil nga ako kasi marami akong health issue. Parang kinuha yata yung record ko sa Calgary nung pinanganak ko yung panganay ko. Kaya parang natakot din sila dito, kaya parang doon din ang ginawa nila. Ni-refer ako sa OB-GYN. Dahil nga, nung time sa Calgary, nung sa panganay ko, meron akong kidney, parang sa stone, kidney stone. Naipit siya, kaya premature talaga siyang lumabas. Ayun yung nakita yata yung record ko, kaya yun din ang ginawa dito. Ni-refer din ako sa OB-GYN. So, pero ang stressful marami akong, ang tawag dyan? Marami akong appointment na halos sunod-sunod, halos every week. Pupunta ako, magpa-ultrasound.
minsan yung iba, pinapaano ko na, tawag dyan, pinapakansela ko na nung nagwi-winter dahil as in, minsan matinding snow, minsan basta yung weather na yan. Kaya yung ibang appointment ko kay baby, pinakancel ko na ano. Tapos nung medyo okay ng weather, hindi ko na pinakancel na kuan. Kagandahan kasi dito, hindi ka na mag-atubili na pupunta ng appointment dahil nga libre. So usually yung appointment ko na yan, marami akong ultrasound na halos every 2 weeks. Pupunta ako ng ultrasound, tapos pupunta ako ulit ng hospital kasi i-check yung doctor yung baby. Na meron silang tawag doon, hindi ko lang na ano. Tapos pupunta ako ulit ng anong tawag dyan? Ng OB-GYN ko at i-check ulit ako. Ang daming ano. So yung day na yun, usually Thursday. So usually yun ang in-schedule nila para minsanan hindi ako biyahe ng biyahe. So yun ang ni-request ko, ginawa naman. So ilang beses na ultrasound, mga 10 times siguro. Kasi inaano nila lahat yung ano, kung lahat may diferensya, ang position, ganon. Lahat inaano dito. Kaya maganda talaga ang healthcare system nila dito sa Canada dahil yun na nga, marami kang ultrasound. Basta lahat ng hospitals libre na walang bayad. Dito sa Alberta walang bayad. Ewan ko lang sa ibang ano, sa ibang provinces kasi depende yan sa province dito sa ano. Pero dito sa Alberta, wala. Ipakita mo lang yung healthcare card mo. Tapos wala nang bayad. Wala nang bayad. Except sa prescription nga. Yun lang. Pero sa amin kasi, wala na kaming, konti lang binabayaran namin sa prescription. Kasi nga, under sa ano din namin sa trabaho. Sa, alam mo yan, sa insurance namin sa trabaho, maganda din. Kaya, ayan, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil, ano, yun ang magkagandahan dito. Kaya, ayaw mo talagang ipagpalit ang Canada dahil sa maganda yung healthcare system nila dito. At yun ang ano, dahil si baby talagang minonitor yan. Ang daming ultrasound, ang daming check-ups. Pero yun nga, puro libre. Kaya yun, talagang hindi mo ito pagpalit ang Canada when it comes sa healthcare system nila dito. Dahil the best talaga. Yun ang ano kay baby. Dapat lumabas siya June 20. Kaso hindi nga natuloy dahil sa high blood na yan, biglang tumaas ng tumaas. Kaya parang surprise ang nangyari sa amin. Napaaga siya, nung 5 siya lumabas. Matindi. Emergency talaga. Na, meron akong konting video doon. Kaso, ang hirap mag-type kaya medyo yung last video ko. Medyo, tawag dyan, medyo hindi siya kompleto yung yung story ko doon. Ayun, yun ang nangyari sa kanya. Emergency talaga siya dahil sa preeclampsia na sinasabi nila. Kasi may protein daw sa urine. So doon in-base yung OB-GYN ko. Tapos dapat sana mag normal delivery ako kasi normal naman siya, hindi naman siya baliktad, hindi siya breech, ganun. Ang kaso nung isinaksak yung epidural, for pain yun para hindi mo maanuhan yung labor. Doon na dumoble yung taas ng high blood na umabot ng 181/101 yata. Yun yung explain ng OB-GYN ko nung kasi nagpapanik na yung yung OB-GYN ko. Kaya ang ginawa, talagang ayun, as in nagpanik na siya, kaya tuloy-tuloy na. Yung buong delivery na room na yan biglang tumahimik dahil lahat sila nasipagtakbo, biglang andun na kami doon sa delivery room. Talagang binilisan yung yung OB-GYN ko. Ang talino niya, believe ako sa kanya. Ang bilis, napa-impress nga yung asawa ko dahil sabi na grabe yung doktor mo na yan. Na ang bilis niya, tapos talagang malala ko lang yung hindi na ako magsalita nung tinatanaw ako. Kasi parang mapapass up na ako nung time na yun. Na nung parang tinatakbo na ako doon sa OR, operating room. Malala ko pero tinatry kong magising
Kasi parang yung gamot, lahat na. Parang nawalan na ako sa ano. Parang alam mo yon, parang overwhelming. So nung parang hindi na ako makasagot, tapos hindi ako marinig ng bigay ni, pinagalitan niya yung mga nurses dahil medyo maingay sila. Tapos mamaya nagpa-sorry din sa kanila. Pero pero mabait siya. Yun nga lang, syempre nag-aalala sa akin. Tapos yun, narinig ko eh. Narinig ko. Kaya nakakatuwa din yung bigay ni ko na yan. Ano siya. Magaling talaga. Of course, meron yung nagpa-practice na doktor na parang residency na doktor na yun lang kasama niya. Tapos usually mga RNs andun sa operating room. So yun ang nangyari sa amin. So naantala yung pag-YouTube ko noon dahil sa biglaang pangyayari, pero nagpapasalamat kami sa Diyos dahil okay naman, ano, C-section siya, pero so far, salamat sa Diyos at okay naman lahat. And of course, salamat ako sa neighbor ko, tapos friend namin na si Kuya Manny dahil, yun, kinukup niya yung, ano, yung anak ko. Dahil biglahan talaga, buti, ano, tumawag yung ano na yan yata, yung gabi na yun. O kung ano nangyari, basta sila nung asawa ko nag-usap. Kasi otherwise, yung sa isa naming kaibigan sana ibinilin. Kaso nga lang, yun, willing siyang kukuha sa kay Ellie dahil nga nag-alala ako, walang damit, wala talaga. Kaya gusto kong uuwi. Nakikibargain ako sa ubigay ni ko na uuwi. Kasi 45 minutes driving from Lethbridge to Tabor. So talagang nakikibargain ako na uuwi. Pero sabi niya, balik ka ulit sa hospital. Mamaya, huwag ka nang munang umuwi. Yung ano muna lang isipin mo, yung health mo. Kaya parang nakonsensya ako, yun. Dumiretso ako sa hospital. Hindi na ako umuwi ng Tabor kasi mag-drive pa ako ng 45 minutes. Besides, yun pala yung time na yan na mataas yung ko, BP ko. So inisip ko din yun. Sabi ko, baka mamaya may mangyari sa akin dito sa daan. Wala pa akong kasama dito na ako lang mag-isa na nag-drive. Kasi nga, appointment yun ordinary. So yun. Yun ang update ko sa nangyari sa akin for last week. Tapos doon sa ko ng 4,000 watch hours. So, ayan. Yan ang ko sa ngayon. So, papatulog ko si baby. Tapos ifo-fold ko ito. Itong mga damit pala, libre lang binigay ng mga dito. Yung mga, dito sa yung puti na hindi niya magamit. Hindi ko kilala, pero under sa town, dito sa town din. Yun, binigay. So, ayan, minsan blessing din lahat. Salamat guys. Ito, tara na, patulog natin. Salamat guys sa panonood. Please like and subscribe. Bye. Patulog ko muna ang baby. Bye guys. Ayan. Thank you guys so much.